Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong yon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, mapalad kayong mga mahihirap, sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y bibigyang kagalakan. Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapopuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinagbibintangang kayo ay masama
Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. One of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their ancestors treated the prophets. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets.